Praise God. Hallelujah. Magandang umaga po sa bawat isa. Sa mga nanonood po nila, welcome po sa Father's House Christian Center. Ay papasimula na at aawin ay sa Panginoon ay sa masigilang mawili. You are the first and the last. Praise God. Hallelujah. Yes, pinagpapalak pa natin ang Panginoon at pagpuli natin ang ating Diyos. Hallelujah! Praise the Lord, glory to God. Hallelujah! Gawin na natin ang Panginoon. Yes, Lord. You are the first and the last, the beginning and the end, the promise of wonders to come, the future is in your hands. Caught in the light, with all the earth we will sing. You are the author of love, you are the author of love. Freedom is in your name, embracing the cross meant for us, and brought us to life again. Caught in the love, with all we are, let us sing. God our hope, God our hope, and our salvation, worthy of all our praise, be our light, everlasting. Praise your name, Jesus, the first and the last. You are the first and the last. You are the first and the last, beginning and the end. Promise of wonders to come. The future is in your name. Call in the light, call in the light. With all the earth we will sing. You are the author of love. You are the author of love. Freedom is in your name. Embracing the cross meant for us, and brought us to life again. God in love, God in the love, with all we are, let us sing. God our hope, God our hope, and our salvation, worthy of all our praise, be our light, everlasting. Praise your name, God our hope, God our hope, and our salvation, worthy of all our praise, be our light, everlasting. Praise your name, Jesus, the first and the last. It's about you are the first and the last. You are the first and the last, beginning and the end. The promise of wonders to come. The future is in your hand. On the line, caught in the light. With all the earth we will sing. You are the author of love. You are the author of love. Freedom is in your name. Embracing the cross meant for us, and brought us to life again. Yes, the Lord, caught in the love. With all we are, let us sing. God our hope, God our hope, and our salvation, worthy of all our praise, be our light, everlasting. Praise your name, Jesus, the first and the last. God our hope, one more time. God our hope and our salvation, worthy of all our praise, be our light, everlasting. Praise your name, Jesus, the first and the last. Every heart, every nation will hear the sound. As the light breaks through the darkness, and your name rings out, and the distant horizon will lead us one. Sing, holy is your name, holy
first and the last. Napapalapakan natin ang Panginoon. Purihin natin ang Diyos. Praise the Lord. Glory to God. Glory to Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. You are holy and almighty. Kaya sa lahat ay magsitayo. Awit tayo sa Panginoon na maluwaling na awitin. Awitin natin ang Diyos. Hallelujah. Praise God. Nagpili tayo sa presensya ng Panginoon. Glory to Jesus. Praise generations, falling down we worship, sing the song of ages to the Lamb. Yes, Lord Jesus. All gone before us, with all who will believe, we sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation thrives. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. It's about 1,000 generations. 1,000 generations falling down with worship, to sing the song of ages to the Lamb. Yes, Lord Jesus. All who come before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, O God. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high. Holy, holy forever. And the angels cry one more time. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Verse 2. Yes, Lord Jesus. And if you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing a song forever to the Lamb. Yes, Lord, hallelujah. And if you walk in freedom, and if you bear His name,
of powers and positions, your name stands above them all. Your name, one more time. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones, yes, O Lord. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Your people sing loud, your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy forever. Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin natin ang Diyos. Glory to God. Praise Jesus. Praise the Lord. King of Kings. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Glory, glory to God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Para sa ating announcement, ating worship schedule, meron po tayong panalangin araw-araw from Monday hanggang Sunday. Ating morning devotion, morning prayer, 7 a.m. to 9 a.m. ng umaga. Ang ating Sunday school, ang 9 a.m. sa pag-aaral, tuturo ng salita ng Panginoon. 10 a.m. naman ating Sunday morning. At sa gabi naman Sunday evening, 6:30. At same time din po sa midweek service natin every Wednesday, 6:35 din ang gabi. Panalangin natin ang ating bansa, ating Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos, pati na rin ang mga government officials. Dalangin natin ang pagliligtas sa bansang Pilipinas, ang mga nangyayari kaganapan ngayon sa loob ng gobyerno. Dalangin natin ang kaayusan at paglaganap ng salita ng Panginoon, paghayag ng salita ng Diyos sa mga puso. Pag-pray din natin ating mga leaders, International Church Leadership, Pastor Greg Mitchell, Pastor Jessica, Pastor Joe Campbell. Sama din natin ang ating national leader sa bansang Pilipinas, Pastor Boyet Josepina. Kasama din ang ating mga regional leaders, Pastor Frank Benaventura, Pastor Nalo Tay, Pastor Ernie Herete, Pastor Charlie Reyes, Pastor Yelo Zebel, pati na rin ang ating Mother Church, Pastor Rico Herrera. Dalangin natin ang kalakasan, kalusugan, kasiglahan ng kanilang pangatawan ng ating mga pastor. Sama din natin ang mga fellow Baclaran daughter churches, Pastor Gerson Valbuena, Pastor Noel Torres, Pastor Richard Isay, Pastor Vincent Saber, Pastor Mark Soriano, Pastor Bong Canyosa, Pastor Judre Pichayda, Pastor Samuel Paul, Brother Jason Baygon, Brother Joel Abaca, Pastor Melvin David, Pastor Jonathan Chares, Pastor Jess Pancho, at Pastor Larry Lumaya. Kasama din ang mga missionary churches natin all over the world, Cambodia, Abu Dhabi, Taiwan, ating mga kapatiran sa Vietnam, Israel, Indonesia, Japan, Laos, at ang ating bayang Antipolo Upper. Pag-pray din natin ang maliligtas ng Panginoon. Sama din natin ang ating pastor, Pastor Salcena, at Sambayan, spiritual breakthrough, financial breakthrough, salvation and deliverance, soul lacking. Dalangin natin sa sariling gusali, sariling lode, at transportation vehicle ng gawain ng Panginoon. Pag-pray din natin ang mga healing, prayer request, patuloy na panalangin kay Sister Garcia, Bonifacio San Pedro, Albert Phil San Pedro, Lita Lorida Zaltetulo, Pastor Trumping, at labi na sa Panginoon din. Kung meron mga karamdaman ngayong umaga, ay pag-pray natin at ating mga manas sa buhay, dalangin natin ang kanilang kaligtasan ng pagkaunawa sa salita ng Panginoon. Ang ating activities, meron po tayo Jubilee Service sa Baclaran, noong January 31, ang ating Couples Night, sa Feb 12, Regional Conference natin, Feb 16 to 20, Impacting,
sa Isabela, March 19. March 19 po ito at ang ating harvest for homecoming, April 2 to 4. Praise God. Sa mga karagdagang mabalita ng ating gusto maghuhulat. Hallelujah. Bago tayo dumako pa sa isa pang bahagi ng gawain ng Panginoon ay tayo mananalangin sa mga natin ng kapatid, Brother Elton. Pero bago tayo manalangin, isang papurihin natin. Taas natin ang Panginoon para natin ng Diyos. Praise the Lord. Glory to God. Glory to Jesus. Hallelujah. Oh, we give honor and praise. Glory, glory, Lord. Holy and almighty. Hallelujah. Hallelujah. Dating lang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, kami Panginoon, lumalapit sa iyong banal na trono ng Panginoon. God, dinadalahan po namin, Panginoon, God, ang mga nabanggit sa harapan, Panginoon, Lord, ang aming bansa, Panginoon. Tulungan mo po, Panginoon, makalayo sa gapos ng kasalanan, Panginoon. God, dinadalahan din po namin, Panginoon, God, ang mga karamdaman, Panginoon. Ipuin mo po, Panginoon, God, na iyong mapagpalang kamay, Panginoon, upang sila magsigaling, Panginoon, sa kanilang karamdaman, kabilang Diyos. Lord, dinadalahan din po namin ang aming mga international leader, national leader, Panginoon God. Ingatan mo, Panginoon, ang kanilang kalusugan, ang kanilang pangangatawan, Panginoon. God, dinadalahan din po namin ang aming Mother Church, Panginoon, Pastor Rico Herrera, kasama ng kanyang sambayan, Panginoon. Samahan mo po sila, dakilang Diyos. Lord, dinadalahan po namin, Panginoon God, ang gawain mo po, Panginoon, sa Antipolo, Panginoon, ang lulikod, Panginoon, pagpalain mo po, Panginoon, kasama ng kanyang sambayan, dakilang Diyos, pagpalain mo po, Panginoon. God, dinadalahan din po namin, Panginoon, ang umagang ito, Panginoon God, ang pagsama ng banal na Espiritu, ang pagkilos mo po, Panginoon God. Ikaw pa rin, Panginoon, ang mangusap, Panginoon, sa iyong mga anak, Panginoon, ito pong sabot dalangin sa Panginoon ni Jesus. In Jesus' name, O Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Tayo magtanggapan sa isa't isa, tayo magkamayan, amin na lahat ng Panginoon na yung delivered. Hallelujah. Deliver and praise the Lord. Okay, so yung ating pong impactin na yan sa Baclaran ay matutuloy na yan, hindi na yan sa Isabela, sa ano na yan, kasi hindi nila tinanggap yung ano dahil nakakuha sila ng booking nila sa papunta ng Isabela ay August sila nakakuha doon, August, kaya so, sa madaling salita, yung aking taktin na yung March 21, tuloy na yan. Kasi hindi nila, okay, so pagsama-samahin na natin, pagsabay-sabay na lang yung ating okay, kasi araw ng kasalian na GM at saka ng Tiwana, yung buwan ng, may nakaset up na kayo na, araw sa Marso. 15? 14. So, yun yung ating ilang activities. So, gagamitin lang ito pero walang servisyo. Wala. Gagamitin natin dito parang pinaka-office sa office wedding lang yung mangyayari. Baka mamay ng isang may anak na, siyempre ito, may bata. Okay, so, yun lang ang ating ating announcement. So, wala na akong nalimutan. Tulad ng ating parating na ginagawa, dahil wala pa naman tayong choir, wala pa naman na kalimitan sa mga established church, meron naghahandog ng awitin, pagka nito, o meron choir, meron naghahandog ng awitin sa Panginoon. Pero dahil sa wala pa naman tayong nabubuong choir, ay meron pa rin naman tayo,
Okay, diretso na tayo. Tanako tayo ngayon sa pagbibigay. Amen. Dahil ito yung pulso, isang bahagi kung bakit sumusulong ang gawain ng ating Panginoong Jesus. Amen. Praise God. So, ang usapin maging sa pang-public o sa local na pamayanan ay napapansin ko sa buwis na isinasagawa sa bansa natin, sa national, ay minsan ay nagkakaroon ng batikos, nagkakaroon ng kritiko, may nakita na ako sa social media na ngayon pala din na nabigyan ng pansin. Ang ano pala natin, meron pala tayo 10 uri ng tax. Sino nakakaalam na baka akala nyo isa lang yung tax na umihirap sa bansa natin. Nasa 10 yan. Pero hindi ko na natandaan na halos yung iba doon. Pero tinatawag na sin tax. Dito meron pa ng sin tax. Pag sinabi yung sin tax, yun yung mga waste sa mga tissue. Yun yung alak, sigarilyo. Kaya sabi ko, kaya pala sin tax. Sin S-I-N talaga, yung sin na kasalanan talaga. Nakalagay doon, sin tax. Nakalagay doon kung yung mga buwis sa sigarilyo, sa mga alak, yung mga vices. At mayroong tinatawag din na consuming tax. Sino nakakaalam? Siguro naman alam nyo na yung sinasabing consuming tax. Sino nakakaalam ng consuming tax? Yung consuming tax, yun yung tax ng sambayanan na tuwing bibili ka ng mga pagkain, mga damit. Yun na yun. Meron kang buwis doon. Kaya doon mo makikita kung ilan na tax ang buwis ang nasa akin. May mga title yan, may mga pangalan, hindi ko na lang natandaan. Meron pa rin tinatawag na ito, katulad natin ito sa pagpili mo, katulad sa mga natin, sa mga salaw natin. Alam niyo yun eh. Ano nga yung tax na kinukuha sa inyo? Ayun na nga alam mo. May kanya-kanyang buwis. Buti na lang ang Panginoon, isa lang ang buwis. Diba? Sa bansa natin, ang dami palang buwis. Meron pa rin tinatawag na real property tax. Meron yan, katulad sa mga lupa. Yan, yung mga real property, mga bahay, yung mga building, may mga tax yan. Kaya isa sa isinusulong ni itong politikong ito, nalimutan ko yung pangalan, no? Sinusulong niya na mawala na yung buwis sa lupa. At yan, binana mo na nga sa magulang. Binayaran na ng magulang mo yan. Pag-aari mo na, ibubuwis mo pa. Kasi may mga bansa pala na ang mga property nila, yung mga lupa nila, hindi binubuwis. Kasi kanila na yun, amin na yan eh. Hindi ang pag-aari ng gobyerno. Wala pang gobyerno, wala pang presidente, wala pang nabubuong government, may lupa na. Totoo naman. Nagdali sa Diyos yan eh. May lupa na. Tapos, nang sila'y bumuo ng gobyerno, bigla magkakaroon ng buwis. Totoo nga naman yun, galing pa sa kalulunuan natin, ay lupa na yan, ang minana natin. Tapos, kami na magkakaroon ng buwis. Kaya yun ang isang sinusulong na sino nga ba sila nanalo yata parang pumunta ko ng pangalan nun, yata lumapas ko, yata nanalo, pero parang nanalo yata. Pero alam ko may katungkulan siya sa gobyerno natin. Okay, so pero yung mga binabanggit ko na yun, hindi po yan pinutulan ng Panginoon. Hindi yan pinutulan ng Panginoon. Kahit 10 uri pa ng taxes,
Hindi ang tinutulan ng Panginoon. Dahil sinabi ng Panginoon, ibigay ang kay Cesar, at ang sa Diyos ay sa Diyos. Sampu yun, hindi tinutulan ng Panginoon. Nakuha niyo ibig sabihin? Ayong sa Panginoon, isa lang yun. Nabakit ka doon sa ano, yung iba ron, hindi ba lang matandaan, yung iba ron, 20% ng lalaki, kataas. Kahit pinala mo, ano sila, i-quiz sila, minsan nakapa-ano sila, nakinang-quiz nila, minsan marami parang narinig sa kanila, napa-quiz na, 30,000, kasi depende kasi yun sa sahod mo eh. Kaya kahit ano pala laki ng sahod mo, binawasan yung buwis mo, mamakira na rin. Pero ang hindi mo matuloy, hindi pinutulan ng Panginoon yun. Ang sabi ng Panginoon, ibigay ang kay Cesar at ang kay Cesar. At ang sa Diyos ay sa Diyos. Ang masakit lang kasi doon, buwis tayo, 10 uri ng buwis. May mga problema doon sa syntax. Kasi sila naman may kagustuhan yun. Gusto nila kasi mag-visual, kaya meron silang tax na ginagawa na kailangan nila. Pero tingnan mo, hindi sila di ba? Hindi sila natitisod. Ay, hindi na ako magsisigarilyo, laki ng buwis. Diba? Hindi sila natitisod. Hindi na ako mag-iinom, ang laki ng buwis. Hindi sila natitisod kahit gaano kalaki, kahit gaano kamahal ang alak. Hindi sila natitisod. Ang dami noon. Pero sa Panginoon, isa lang yun. Yun nga lang kasi nasabi ko, ang isang pangit kasi doon, nagpupuwis ka, 10 uri ng buwis ang binabayaran mo. Tapos yung buwis mo, na kinukuha sa iyo, hindi mo makita dahil ibinubulsa ng mga senador at congressman. Sila ang nagpapasasa. Si Vizcaya nagpapakasasa doon sa buwis. Kaya minsan, kaya talaga hindi mo naiwasan mag-rally. Magkagulo ang Pilipinas eh. Dahil sakit nga ng 10 uri ng buwis ang kinukuha sa iyo. Tapos hahanapin mo yung buwis mo sa napupunta. Napupunta lang pala sa 40 sasakyan ni Vizcaya. Di ba? Ako nyo ba ito? Tapos nangangalunod yung mga tao. Pero kahit ganun ang sistema ng daigdig natin, ng mundo natin, hindi pinutulan ng Panginoon. Ang sabi pa rin ng Panginoon, ibigay sa mga pinuno ang nararapat, galang sa dapat igalang. Diba? Yun ang sabi ng Aklat ng Roma. Tapos sa dapat katakutan. Kaya masabi niya, ibigay ang kay Cesar at ang sa Diyos ay sa Diyos. Ibig sabihin, yung para sa Kanya, yun yung sa Diyos yung para sa Kanya, yun ang kinukonsumo sa Kanyang tahanan. Yung 10 uri ng tax, yun ang kinukonsumo ng ating bansa. Minsan naman, kinukonsumo ng mga senador. Kaya, yun ang ito. Pero yung para sa Diyos, dapat natin gawin. Yan ang sinabi ng Panginoon. Natural yan, dapat mo talagang gawin yan. Hindi ko mo dahil nakakayat, dahil binubulsa ng mga kontraktor, at binubulsa ng mga senador, ay hindi na natin gagawin yun. Ang magbuwis sa Panginoon sa ating bansa. At yun ay totoo sa bansa natin, patuubin niya sa espiritual ng sarili. Dapat suportahan ang gawain ng ating Panginoon Diyos. Dahil yun ang kalooban ng Panginoon. Kung ibulsa man, dahil meron naman talagang pastor na sinasamantalan, kaya may mga pastor na kakayaman, tulad na nung taga-Davao, ewan ko kung kilala ni Sister yun, yung taga-Davao, may sariling aeroplano, ngayon nakatulong sa Pasig, yung may sabi, may kakayan na magpatigil ng lindol. Pero yung mama, dumalaw po ako sa pinsan ko sa Pampanga dahil nagkaroon po kami ito ng nagkaroon doon ng men's rally.
Puro lalaki po yun. Yung sinama ko si Mrs. dahil wala akong kasama sa sasakyan. Dumalo ako sa Pinsang Coron dahil doon po ako dati nag-tuwira sa lugar na yun, Angeles, Pampanga. Doon ako natuto gumawa ng campaign, dental technician. Nakita ko ang laki na ng bahay ng pinsan ko. Nawa. Grabe. Sabi ko nga kay mama ko, hindi rin siguro. Sa mga hindi ko masaya ako. Kaya sabi niya sa akin, kumusta ka na? Kaya nakita niya, nakakotse ako. Naka-SUV. Hindi kami tinatanong kanino eh. Pero sinabi rin naman ni mama, hindi yan sa amin, sa anak ko yan. Oo, kahit nga, sa inyo pa rin yan. Kumusta niya ako, may sarili ka na bang bahay? May bahay ka na, saan ang bahay mo? Wala pa akong bahay. Wala pa akong bahay. Ha? Ewan ko nga po nga ni mama, kung ako nagtulat sa iyo, ha? Gusto na akong bahay. Kasi siya, nung maging dental technician siya, binata pa lang siya, may bahay na siya. Kaya yung expectation niya sa akin, malaki na rin yung bahay ko. Nandito kasi ako sa Panginoon at masaya ako nandito ako sa Panginoon. Yung alam naman mama, may bahay kami. Yung anak ko may bahay na, may sariling bahay. Hindi naman kayo papabayaan, pastor naman kayo. So, naman ibig ko sabihin, ang Diyos hindi nagpapabayaan. Amen. Okay, kailinig ko ng pananalaki sa oras na ito para sa gawain ng ating Panginoong Jesus. Amen. Magtiwala kayo sa gawain ng Diyos na pupunta ang ating pananalaki. Amen. Sa gawain ng Diyos. Sa pagkakasawso, wala pang pastor ang mayroong kahal. Mayroong isa ng ating national Mother Church, Pastor Rico Herrera. Sa ating bahay, wag sa Pastorye o Sibili, kung may bahay na siyang sarili, maaari siguro meron kasi ang alam ko sa tindero yan. Pero sa amin, Pastor Boyet, may sarili, meron siyang church na, meron siyang bahay na pinatayo, pero hindi kanyang property. National leader natin yun, hindi kanyang property. Ang nakalagay doon sa bahay niya ngayon, property of Father's house, Christian Fellowship. Kaya kapag siya namatay, yung bahay lang yun, tukunin ang papalit na pastor. Ganun sa atin. Kaya wala pong kurap sa atin. Kasi puso ang issue sa atin. Hindi katulad ng mga kumukonsumo ng ating mga buwis. Okay, tayo ko ng pananalamin para sa gawain ng ating Panginoong Jesus. Tawagan ko siya, Dan. Nag-iisan na natin yata yun. Kami sa sila. So, tayo manalangin sa Panginoon. Kaya nakila, dapat na Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Dalangin ko po, Panginoon, ay iyong pagkalalin, ang iyong gawain, ang bawat isa na magiging kabahagi ng gawain mo nito. O God, i-bless ko po dakilang Diyos. God, marami pong salamat sa lahat ng bagay na iyong ginagawa at patuloy na gagawin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Minsan pa, awitan natin ang Panginoon. The time to be happy is now. The place to be happy is here. Let the place to be happy is to make silence happy to us. Let the devil now. Once again, the time to be happy. The place to be happy is here. And the way to be happy is to make silence happiness to come. Let the heaven down. Yes. Amen. Praise God. Salamat sa mga manunugtog. Pagpalain kayo ng ating Panginoong Jesus. Praise God. Ang mga karamdaman, sama natin sa panalangin. May sakit pa si Narunet? Si Atong. Okay, so panalangin natin sa Panginoon yung mga karamdaman, yung umaga. Yung anak na ito, medyo napilay. Okay, so praise God. Sa inyo pong mga Biblia, sa aklat ng Juan,
Aklat ng Juan sa chapter 14. Ang aking ipangungusap ngayon ay nabuo ko ito doon sa mensahe sa Pampanga habang nangangaral ng Pastor Aaron. Kasi ang pangungusap niya ay patungkol sa mga kalalakihan, ang pangangailangan ng kalalakihan. Totoo nga naman, kaya mo makikita mo sa church. Mas marami lagi ang babae. Ang mga lalaki, ewan ko ba? Kung bakit bihira yung mga lalaki. Mayroon na siyang ginawang illustration, Pastor Aaron, sa ibang bansa ay nagpupulang ng maraming lalaki sa nagiging lawakwer. Nagpapalda. Okay. So, sa ngayon, maraming mga tao hindi nakakaunawa ng kahalagahan ng church. Sa totoo na. Nagpapasalamat ako doon sa mga tao na nakakaranas na hindi sila mapakali, na hindi sila maging bahagi ng church. Kaya sabi ni Sister kanina, dati pala siyang iglesia, pero namakadalo siya sa ganito, sa Davao, Pastor Yeris Dili. Sabi niya ay, Pastor, may naramdaman daw siya sa kanyang sarili. Ang sarap nung gano'n. Yung kimikilos ka, na talagang hindi ka mapakali, hindi ka magdabalo. Kaya ngayon, kahit ang layo ng kanilang bahay, sa may painahan, pumunta pa rin sila dito. Dahil yung naramdaman niya sa Iloilo, na pagkilos ng Panginoon ay gusto niya mag-continuous. Dahil napakahalaga talaga ng church. Bagamat maraming mga tao hindi nakakaunawa ng kahalagahan ng church. Nung ako, sabi ko sa kanya, naunawaan ko yan sapagkat nung ako'y kilusin ng Panginoon, 13 years old, 14 years old, nang kilusin ako ng Panginoon, talagang hindi ko kaya yung dibdib ko. Yung desire ng aking puso. Talagang ako'y pumunta sa church, hindi ang dahilan, hindi babae. Hindi si Christopher. At hindi si Christy ang dahilan. O kaya si Krista. May pangalan kasi palang Krista eh. Ang pangalan naman ng Panginoon, sasali ng pangalan ng Kristo, di ba? Dahil mediator siya. Talaga dumako ako sa church, hindi dahil sa kundi dahil sa gusto kong bigyan ng kasiyahan ng puso ko. Gusto kong makapakinig ng salita ng ating Panginoon. Pero sa ngayon, marami ng tao ang hindi nakakaramdam ng ganyan. Kaya sa oras na ito, nais ko mag-usap sa why do we need church? Ipaunawa ko sa inyo kung ano ang kahalagahan ng church. Basahin po natin ang aklat ng Juan chapter 14 verse 27. Ganito ang sabi ng salita ng Panginoon, ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Si Jesus ang nangungusap dito. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag maglumihanan ang inyong puso ni matakot man. Yung salita niya dito, ang sabi niya rito, hindi gaya. Si Jesus ang nangungusap yan, na hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Yung ibinibigay ng Panginoon na hindi kayang ibigay ng sanlibutan, yun po ang nais ko ipangusap sa inyo. Na walang makapagbibigay mo, kundi church. Why do we need church? Tayo po muna ay manalangin, dakila, tapat na Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Ang dalangin ko po, Panginoon, ay pagpalain mo, dakilang Diyos, ang iyong kawain. I-bless mo po, Panginoon, at ikaw ang nagpahiram mo ng iyong banal na Espiritu ang bawat pangungusap. Ang mga salita nitong inilagay mo sa puso ng iyong lingkod ay iyong pagpalain. Na maging isang hamon o mabukas ng puso at isipan ng bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon,
sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa Pampanga, nangusap doon, nagkaroon ng men's rally at ang dinalangin na doon ang kahalagahan ng mga kalalakihan. At habang siya nagsasalita, dumating sa akin ang mensahe na ito. Kaya habang siya nagsasalita, isinusulat ito dito sa aking tablet. Maraming mga tao ngayon ang wasak ang buhay. Maraming mga tao walang direksyon ng buhay. Napakaraming mga kabataan, nakikita natin yan. Walang direksyon ng buhay, walang patutunguhan. Ano yung dahilan kung bakit wasak at punong-puno ng problema at suliranin ng bansa natin? Alam niyo po ang dahilan. Walang school para sa pagiging ama. Yun ang unang hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Kung bakit, kaya ko nasasabi ito dahil ako'y broken family. Lumaki ako na hindi ko nakasama ng mga matagal ang aking ama. Nakikita ko lang siya kaya lang. Ewan ko. Nung tandaan ko noon, mahal ko mama ko. Napatawad ko na siya. At wala akong sama ng loob para sa kanya. Naranasan ko nung dumalaw ako sa kanyang tahanan. Wala siya. At alis ko. Malis na ako. Duman siya naman dating niya. May nawala daw sa kanya. Ginanap niya ako. Kung makita niya ako doon sa sayon taat ng nanay ko, nagpulot siya ng patalim. Hinabol niya ako ng patalim. Sabi ng nanay ko, Camille, takbo! Isa yun sa mga hindi ko malimutan. Kaya sabik ako sa presensya ng aking ama. At wala ko sa totoo lang, walang tumayo sa akin na bilang isang ama. Kaya nung makita ko nga yung pastor ko noon na nagsasalita, medyo pa lang ako noon, nangarap ako, sabi ko, sana siya na naging ama ko. Kasi maliit pa lang ako na bata noon, nag-addict na agad ako. Dahil produkto nga ng broken family, at kung bakit ganoon ang sistema ng ating buhay, at hindi lang ng buhay ko, ng napakaraming tao, dahil walang school sa pagiging mabuting ama. Nakakita na ba kayo ng paaralan? Meron namang nagmasteral sa pagiging isang mabuting ama. Ang mga tao nagmamasteral sila sa pagiging isang dalubhasang doktor, dalubhasang guro, dalubhasang lawyer, abogado, pero wala akong nakita na mayroong mga tao nagpakadalubhasa sa pagiging mabuting ama. At yan po ang kulang, aminin man natin at sa hindi. Yan ang isang malaking problema sa bansa natin. Kulang sa mga taong magpapakaama. Kita mo, may pabagsang tatay dito. Meron, dalawa. Si Phil at saka ako. Nasaan ang mga ama? Wala akong pinatatamaan. Ang aking sinasabi, pawang katotohanan. Madali ang gumawa ng anak, pero mahirap ang magpakama sa iyong magiging anak. Kaya nga sabi ko, habang nagsasalita sa pastorero, sabi ko, bakit nga ba walang school sa pagiging, walang paaralan sa pagiging ama? Ang ating gobyerno nakapokus lamang sa edukasyon. Hindi ko sinasabi masama ang edukasyon, pero ano nangyayari? Maraming mga tao gumraduate, napakatalino sa law, napakatalino sa science, sa pagiging doktor, dalubhasa sa pagtuturo, pero kanang gumraduate, corrupt! Problema ng bansa natin. Tama po ba sinasabi ko? Nagbabasa niya sa mga dignitaryong mga universidad ng ating bansa. Kailangan natin ng edukasyon. Pero kung kailangan natin ng edukasyon, sa palagay ko, mas kailangan natin ang edukasyon sa pagiging mabuting ama. Dahil sabi nga, ang ama, ang haligi ng tahanan. Ulitin ko, madaling gumawa ng anak, pero mahirap ang magpakaama sa iyong magiging anak. Sabi nga ng mga kawikaan, ng mga matatanda, madali daw maging tao, mahirap ang magpakatao. Ano sa palagay niyo?
Sabi naman ng iba, madaling maging Kristiyano, mahirap magpaka-Kristiyano. Ang sabi nito si Billy Graham, nangusap siya ng ganito, a good father is one of the most unsung. Hindi po ibig sabihin ng unsung, hindi inaawit. Ang ibig po sabihin ng hindi kilala. Ang sabi nito, a good father is one of the most unsung, unpraised, unnoticed, and yet one of the most valuable asset in our society. At yung po isang malaking katotohanan, napakahalaga ng isang ama sa isang tahanan. Nang magplano ang Diyos ng isang pagliligtas sa sangkatauhan, kailangan ng Misaya, kailangan ng isang lalaki mamumuhay dito na may mabuting halimbawa na sa huli ay ipapako sa ikatutubos ng sanlibutan. Pero bago maisagawa ang plano, kailangan ng isang babae na magsisilang ng sanggol. At bukod dito, kailangan ng isang ama. Ang pamahalaga ng ama. Natatayo bilang ama ng bata. Alam natin na nangyari. Nang malaman ni Jose na buntis na si Maria, lumayo siya. Pilit siyang lumayo. Kaya gumawa agad ng aksyon ng ating Panginoon. Kinausap niya si Jose sa panaginip. Dahil kung lalayo si Jose, hindi pwedeng isilang na isang bastardo ang Bisaya. Kaya kinausap niya si Jose at sinabi niya ang sanggol na nasa sinapupunan ni Maria ay galing sa Diyos. Magpaka-makasalan na. At sumunod ang lalaki dito. Alam niyo, ang nakita ko dito, pwede pala sa Diyos na ang isang babae magsilang ng isang sanggol na walang body contact sa isang lalaki. Dahil nangyari kay Maria. Naglihi si Maria na hindi nakakakilala ng lalaki. Pero ipinapakita rin dito na hindi pwede na ang isang bata ay isilang ng walang ama. Kaya gumawa agad ng aksyon ang Diyos. Kinausap na si Jose dahil hindi po pwede na ang isang bata ay isilang ng walang ama. Kaya ang plano ng Diyos na isa sa ikatuparan dahil sa mga ama. Ang problema, walang school na nagtuturo sa pagiging ama. May tayo ng mga magulang natin, minsan hindi natin na ituturo maliban na lang may pinadalo sa ganitong gawain. Kaya, yun ang dahilan kung bakit napakahalaga ng church. Saan mo matututunan niyo ang pagiging ama? Nang ang Diyos ay pumili ng magiging ama ng bata, hindi siya kumuha ng isang elitaryong universidad para magkaroon ng ama ang bata. Ang Diyos ay pumili ng magiging ama ng bata sa pamamagitan ng sukatan sa pananampalataya at marunong kumilala ng tinig ng Diyos. Ito ang sabi Matthew chapter 1 verse 19. At si Jose na kanyang asawa, palibasin lalaki matuwid, at ayaw ihayag sa madla ang kanyang kapulihan, nagkasyang hiwalayan siya ng lihim. Dahil mga niya ba, nasulot yata ako. Nagkaanak na hindi naman lang niya nakahawakan. Dapat samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang anghel ng Panginoon na napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang makamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa sapagkat kanyang dinadaang tao ay sa Espiritu. Yan nakita na dito. Ang nakita ko dito, ng mga ilangan ng Diyos ng isang ama, hindi siya kumuha sa Ateneo. Hindi siya kumuha sa Lasal. Diba? Hindi siya kumuha sa Fatima. Saan siya kumuha? Sa taong puspos ng pananampalataya. Hindi graduate, hindi edukado, isang karpentero. Pero marunong kumilala ng tinig ng Panginoon. Saan niya makuha yun? Kung walang church, saan niyo makukuha? Ang katangian ni Jose, isang taong maluwid, yun ang sabi dito. Kapapasa ko lamang, ayun na lang ulit.
marunong kumilala ng tinig ng Diyos, at ang Diyos ay magsalita sa kanya, huwag mong layuan si Maria, sapagkat ang ipinagdadalang tao niya ay sa Espiritu. Sumunod siya. Pangatlo, mayroong disiplina. Saan sa palagay nyo nakuha ni Jose ang disiplina niya? Sa school? Mayroong disiplina. Sa verse 25, ganito ang sabi ng Matthew chapter 1, verse 25. At hindi nakilala siya hanggang sa maipanganak ang isang lalaki na tinawag niyang kanyang pangalan, Jesus. Ang tinutukoy siya niyang hindi niya nakilala si Jose. Hindi daw niya nakilala, ibig sabihin hindi niya hinihipo si Maria hanggat hindi na isisilang ang sanggol. Ang ganda ni Maria kung titingnan mo. Pero katabi mo, kasama-sama mo sa isang bahay, kayo lang mag-asawa. Mga dalawa naroon, hindi niya nagawang galawin sa loob ng 9 months. Ang tindi ng self-control niya. Diba? At siguro lawin na siya. Kamu Maria. Doon mo makikita yung control, yung disiplina sa katawan. Hindi yung katulad ngayon. Naging nalaglag tayo. Na? Naglag na. Di ba? Napunta sa kinda. Di ba? Sa tingin mo, binigyan mo ng pansin ng katangian ni Jose. Sa tingin nyo, saan galing yun? May ganun ba sa school? Ang lakas ng disiplina, marunong kumilala ng tinig ng Panginoon. Ang pinag-aaralan natin, why do we need church? Ito'y nagpapakita ng pagiging disiplinado ni Jose. Ang tanong saan iyon nakuha o natutunan ni Jose. Ito ang kanyang ibinigay. Ito ang kanyang ibinigay ng ating Panginoon sa sanlibutan na sabihin niya ang ibinibigay ko ay hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Marami tayong mga kilala at may matataas na digbida pagdating sa edukasyon. Andyan ang UP, University of the Philippines, Santo Tomas University, dito pa nag-graduate si Rizal. Yung mga bayani natin, karamihan dyan nag-graduate Santo Tomas University, San Beda University, Ateneo University. Hindi ko napasok itong mga universidad na ito eh. Buti pa si Mama, may kapatid yan na graduate ng Ateneo. Ateneo daw eh. Ateneo tinutukoy niya, kaya lang nabanggit niya eh, Ateneo University. Miriam College, Fatima University. Ay, meron akong anak nakagraduate yan, at yung isa nakagraduate pala. At si Bill, graduate yan ng Fatima. Ang nakakalungkot, karamihan sa mga taong graduate dito, sangkot sa ghost project at mga kurap sa lipunan. Walang school sa pagiging mabuting ama o kaya sa pagiging mabuting ina. Yun po ang totoo nun. At wala rin school sa pagiging mabuting mag-asawaan. Meron man nag-masteral. Meron man nag-masteral para maging maganda yung relasyon nilang mag-asawa at maging mabuting halimbawa sa kanilang mga anak. Wala. Ngayon, sagutin ninyo, why do we need church? At wala rin ako nakita na nagpasteral nga sa pagiging mabuting ama o ina, pagiging mabuting naibahay. Kailangan ba natin yun? Yes, napakahalaga niyan. Yan ang pangunahing kailangan ng lipunan. Ang pagiging tapat sa anumang aspeto ng buhay ay napakahalaga. At hindi iyan kayang ibigay ng sanlibutan. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Dahil ang kulang sa ating bansa, katapatan. Kaya sa totoo lang, hindi ako nabuto ng mga taong uupo sa lipunan. Kasi, yung title, hindi ko binuto yun. Sa totoo lang, dahil hindi pa ako nakarespond pa na kung dito. Ako ano yung ibig ko sabihin? Paano ka magiging tapat sa lipunan kung sa asawa mo hindi ka tapat? Kaya doon lang nagsihirap eh. Kaya tingnan mo,
na pababa. Ako, ano ba ibig ko sabihin? Dahil ang katapatan pinakamalaking aspeto yan sa buhay ng tao. Dahil ang buong daigdig ay nabubuhay sa kawalan ng katapatan. At ang katapatan sa patigid sa aking paningin, hindi mo matututunan sa school. Ang nakikita lang kasi ng tao, kailangan natin ng pera para mabuhay ng maayos ang ating pamilya. Totoo ba? Ang nakikita lang kasi natin, pera, 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 at pera. Kaya wala tayong pagpapahalaga sa pinakamahalagang bagay dito sa mundo. Kaya puro pera ang nasa isip, walang panahon sa salita ng Diyos, sa gawain ng Diyos, abala lang yan sa pamimira. Sa gawain ng Diyos. Gawain ng Diyos, abala lang yan sa pagkasenso, abala lang yan sa edukasyon. Yan ang tingin ng mga ibang estudyante. Pastor, di pa kumano kasi ang dami ko kung ano project sa school. Eh, jowa, hindi yan nabala sa pag-aaral. Yan ay inspirasyon. Di ba? Inatapinan natin, di ba? Pagkawain ng Diyos, abala sa edukasyon. Pero pag jowa, ay hindi yan nabala. Inspirasyon yan sa kabataan. Alam, pag-alis ng pagod yan sa buong sarili trabaho. Pag-relax lang yan, pastor. Pang-condition ng katawan ng kailangan. Diba? Pangalawa na nais kong bigyan ng pansin, walang school sa pagiging mabuting anak. Ngayon nyo sabihin, kailangan ba natin talaga ang church? Walang school sa pagiging mabuting anak. Kaya sa mga nanay, huwag niyong pigilan ang inyong mga anak. Pero kala nyo, matuturuan niya? O dati mayroong tinatawag na, anong tawag ko na good moral conduct na tinuturo sa school? Pero hindi naman nila naisasagawa. Wala pong school sa pagiging mabuting anak. Basahin po natin ito. Lucas chapter 2 verse 52. At lumaki si Jesus sa karunungan at sa pangatawan at sa pagbibigay lugod sa Diyos at sa mga tao. Ulitin ko. At lumaki si Jesus sa karunungan at sa pangatawan at sa pagbibigay lugod sa Diyos at sa mga tao. Minsan, ang isa sa pinagtatalunan sa Bible ay yung mga silent part ng Biblia. Tulad ng 12 years old hanggang 30 years old ang Panginoon. Ang sinabi lang dito, siya'y lumaki, si Jesus sa karunungan at pangangatawan sa pagbibigay lugod sa Diyos at sa mga tao. Saan niya natutunan? Wala kang makikita sa Bible na si Jesus ay pumasok ng school. May nakita ka? Pag may nakita ka, bababa na ako dito sa pulpito. Wala kang makikita. Kaya sabi ng iba, si Jesus daw ay pumunta sa Japan at nag-asawa ng Haponesa. O, totoo yan. Nakikita ko sa mga YouTube ng ganyan, nagbablog na si Jesus daw ay nakarating. Saan sa Bible yun? Hindi mo talaga mababasa sa Bible yun. Dahil hindi na sinulat. Sabi nila, pero walang sinabi. Alam nyo, ang dahilan kung bakit hindi yan nilagay sa Bible? Ang malinaw na sinasabi, dito siya lumako sa karunungan, pangatawan at pagibigay lugod sa Diyos at sa mga tao. Para sa akin, ang pinakamahalaga dito ay ang sinabing pagbibigay lugod sa Diyos at sa mga tao. Napakahalaga niyan. Pangalawa na lang yung karunungan. Ang tanong, saan naroon ang kanyang paaralan? Bakit siya lumako sa mga bagay na nabanggit? Dito ipinapakita ang mga bagay na hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Kaya hindi ipinakita yan, ipinapakita lang ng Panginoon na ang karunungan, ang tunay na karunungan, at tunay na pagkilala at pagbibigay lugod sa Diyos at sa tao ay hindi sa edukasyon, sa mga universidad makukuha. Kaya walang ipinakita roon na school. Kasi naman pastor, wala pang school noon. Ano wala?
andun ang paaralan ni Gamaliel. Makikita mo yan sa aklat ng mga gawa. Si Pablo ay graduate ng paaralan ni Gamaliel. May school na doon, pero wala kang makikita na si Jesus ay nag-enroll. Bakit? Dahil ipinapakita dito ng Panginoon ang kahalagahan ng mga bagay na pwede niyang ibigay na hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Ang karunungan na sikular na ibinibigay ng sanlibutan, hindi gaya ng karunungan na ibinibigay ng church. Yung po dapat natin maunawaan. Kaya silent ang Bible eh. Dahil kung siya pumasok sa Ateneo, baka doon din lahat ng tao pumasok sa Ateneo. Diba? Pero wala na siyang ipinakita. So, anong ibig sabihin nun? Ang kalunungan niya ay galing kay Jose at sa Diyos at sa disiplina ni Maria at ni Jose. Kaya yun ang unang ginawa ng Panginoon. Bago siya gumawa ng Misaya, ng tagapagligtas, ang una-muna niyang itinayo ay mag-asawaan. Kaya napakahalaga ng karunungan sa pag-aasawaan. Ano sabi ro? Ang ganda ulit-ulitin eh. Ano sabi dito? At lumaki si Jesus sa karunungan at sa pangangatawan, sa pagbibigay lubog sa Diyos at sa mga tao. Yung sabihin sa mga tao, hindi siya mapipintasan ng mga tao sa kanyang kabubugal. Lahat ng tao nalulubog sa kanya. Sabihin, nahubog siya ni Jose, yung karakter niya. Mula 12 hanggang 30 years old. Dahil pagdating ng 30 years old, siya nangaral na at ipinahayag niya ang salita ng Panginoon. So, yun ang ibig ko sabihin. Yung natutunan ni Jesus, hindi niya natutunan sa sekular. Pangatlo, at dito ako magtatapos, walang school para matutong magsisi. Itanong niyo sa sarili. All have sinned. Lahat ng tao ay nagkasala. Ang tanong, bakit walang kaayusan ang buhay ng tao? Dahil walang paaralan sa pagsisisi. Kung mayroon ng school na nagtuturo ng pagsisisi, malaki, nakakaapat pa lang na sasakyan ng Diskaya, nagsisi na siya. Bakit hindi siya nagsisi? Ngayon siya nagsisisi. Ang tagal ng panahon na namayagpag at dinugol niya ang mga pera ng Pilipinas. Bakit hindi siya nagsisi? Itinapon niya. Kung wala pa si Julius Babao, hindi malalaman. Paglag pa kasi. Kaya tulad nga pagmansan. Dahil sa payo. Kapag yung ibig ko sabihin, bakit hindi nagsisi? Bakit marami mga kurap ang hindi marunong magsisi dahil walang paaralan sa pagsisisi? Kung hindi po dahil sa church, hindi kami aabot ni Mama ng 35 years na nagsasama. Ilang beses po ako nagsisi, ilang beses ako umamin ng aking pagkakamali dahil sa church. Ngayon nyo sabihin, hindi mahalaga ang church. Walang school para matutong magsisi. Si Zacchaeus ay natutong magsisi dahil kay Jesus. Lucas sa chapter 19 verse 1 to 9. Anong sabi ng Bible? Sabi ng Lucas 19 verse 8. Anong sabi ni Zacchaeus? Panginoon, narito ang kalahati ng aking kayamanan, ipinapalit ko sa mga mahihirap. Dapat ganun eh. Yun ang bunga ng pagsisisi, pero hindi ginawa nila Diskaya yun. Nila Romualdez. Sino ba yung isa? Yung taga-Bicol? Yung kapos ni Romualdez? Buko na? Hindi ba umaamin? Pero si Zacchaeus, isang maniningil ng buwis.
ang trabaho niya sa public office. Taga-kolekta ng buwis ng bayan. Pero nang makilala niya si Jesus, natuto siyang magsisi dahil kay Jesus, ibinalik niya lahat ng kinulap niya. At anong sabi niya? Kung makadaya pa ako, ibabalik ko ng makaapat. Yung po dapat natin maunawaan. Ang alibughang anak sa Lucas 15:17 ay natutong mag-isip ng tama dahil mayroong tahanan na may ama na mabuti. Lucas 15:17. Ano sabi doon? Yatapad nang siya'y makapag-isip ay sinabi niya, ilang mga alilang upahan ng aking ama ay may sapat at lumalabis na pagkain at ako'y narito'y namamatay ng gutom. Ano sabi ron nang siya'y makapag-isip? Paborito ko po yan, reverse ko yan, hindi ko na malimutan. Kaya ang tao'y nagsisisi dahil nag-iisip ng tama. Kaya ang mahirap at ang masalimuot na buhay ng tao ay bunga ng hindi pag-iisip ng tama. Ngayon, ibibigay ba ng sigulat, ng sanlibutan, ang tamang pag-iisip? Uulitin ko, ang tatalino ng mga nakaluklok sa lipunan natin, graduate ng Ateneo Santo Tomas University, uhaw na uhaw sa postgraduate, puro mga turubo magnanakaw, graduate ng mga dignitaryong universidad. Pero ang alibughang anak ay natutong mag-isip ng tama dahil mayroong tahanan na may ama na mabuti. Si Pedro ay natutong magsisi dahil kay Jesus. Ano? Sa Lucas sa chapter 15, makikita mo doon ng sabihin ni Jesus, ang ihulog mo doon ang lambat. At nung inihulog ni Pedro, yun ang unang meet nila ng Panginoon. Ng Panginoon at ng hinagi niya ang lambat patungo sa bangka. Halos lumubog ang bangka sa dami ng huli. Halos magkandapulit ang lambat. Kaya kung makita yung ni Pedro, ano sabi doon, siya lumuod at nagsisi sa Panginoon. Kaya bang ibigay ng singular? Yun yung sinabi ng Panginoon, ang ibinibigay ng sanlibutan ay hindi gaya ng aking ibinibigay. Pero ang hinahanap lagi natin ay ang ibinibigay ng sanlibutan. Anong ibinibigay ng sanlibutan? Kalayawan. Anong ibinibigay ng sanlibutan? Puro gimmick, jowa, one wall. Ano ba ang ibinibigay ng sanlibutan? Si Pedro ay natutong magsisi dahil kay Jesus. Karamihan ng mga Hudyo na nagpapako, ito pong tandaan nyo, karamihan ng mga Hudyo na nagpapako kay Jesus ay nagsisi dahil sa pangangaral ni Simon Pedro. Acts chapter 2 verse 27. Ang sabi dito ganito, nang marinig na nila ito'y nangasakta ng kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? Ito yung mga nagpapako kay Jesus. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa kapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito ang nagagawa ng ating Panginoon. Ito, isang bagay na hindi kayang ibigay ng sanlibutan, ang pagsisisi. Sa aking pagtatapos, mga kapatid sa Panginoon, ang tiwala ng Diyos. Maraming tao ngayon wala ng tiwala sa church. Nung nakaraan lang, si JR ay namumusan lang, pinapanood niya yung negro na pastor. At yung negro pastor ay kung ano sinasabi, medyo bastos pa yung reaction niya. Pinabangal na nga niya ang church eh. Sabi niya, sino dito ang hindi nagdadalang tao, ang ayaw magkaanak, hindi magkaanak? Kapatid, tumayo ka at ikaw ay magkakaanak. Tumayo ay tanda niya ito, 80 anyos. Tumayo. Sabi doon, mabubuntis ka sa pamamagitan ng salita ng pangangaral ko. Bubuntisin ka ng aking pangangaral. Grabe
niya kung paano nagkakaman ng limpak-limpak na pera yung pastor. Ganon daw ang church. Pero kahit ganon ang tingin ng tao, mga kapatid sa Panginoon, kahit ang tingin ng maraming tao, ang church ay business. Pera-pera lang yan. Isipan ng maraming tao eh. Pero huwag niyong kalilimutan, ang tiwala ng Panginoon ay nasa church pa rin. Dahil sinabi ng Panginoon, humayo kayo. Matthew 28:18, humayo kayo gawin yung alagad. Ang buong sanlibutan. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Hindi niya sinabi, humayo kayo mga taga-Ateneo. Kayo mga taga-Fatima. O kayo taga-San Beda. Humayo kayo gawin ninyong alagad ang buong mundo. Ganun ba ang sinabi niya? Ang sinabi niya, humayo kayo. Sina Pedro ang tinuutusan ng mga taong sumampalataya sa Panginoon. Gawin yung alagad. Yung salitang yun, nagpapakita si Jesus na ang kanyang tiwala ay nasa church pa rin. Bagamat ang maraming tao, ginagawa na lang katatawanan ng church. Wala na halos tiwala sa church. Pero alam ng Panginoon na magpapabago ng sanlibutan ay church. Ang fellowship ang nagbigay kay Tomas ng pagsisisi. Huwag po natin ang kalimutan. Sa John chapter 20, verse 26 to 28, ang sabi rito, pagkaraan ng 8 araw, ay muling nasa loob ng bahay ang kanyang alagad at kasama nila si Tomas. Dumating si Jesus na matipilit ang pinto at tumayo sa gitna at sinabi, kapayapaan sumainyo. 27, na magkagayo sinabi niya kay Tomas, idaitin mo nito ang iyong daliri. At tingnan mo ang aking mga kamay at idaitin mo nito ang iyong kamay. At isuot mo siya sa aking taliliran at huwag kang di mapanampalatayahin, kundi mapanampalatayahin. Alam mo kung bakit sinabi niya gano'n? Dahil si Tomas laging absent sa fellowship. Para sabihin nyo, may pinakamaan ako, basahin nyo yan. John chapter 20, verse 26. Lagi siyang absent. Kaya nung dumating doon si Jesus, muli siyang dumating, andun na si Tomas. Kaya ang sabi na rito, isuot mo rito sa tagiliran ko ang iyong kamay. Kasi sabi ni Tomas, kaya lagi siyang wala, isip niya kasi hindi nakuha si Jesus. Mali bang maipasok yung daliri ko sa butas ng daliriran niya at sa pako na dinaanan sa kanyang kamay, hindi ako maniniwala. Kaya sinabi rito ni Jesus, ayan, ipasok mo. At sumagot si Tomas. Ito yung dito yung controversial Sumagot si Tomas at sa kanya sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Nagsisi siya. Kaya sinabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. At sabi naman ng Iglesia, natiso daw. Kaya natulas daw. Kaya sabi, ay Panginoon ko, Diyos ko. Kaya ano nasabi yun? Dahil paniniwala nila si Jesus tao. Kaya lang daw nasabi yun, dahil natiso, ay Panginoon ko, Diyos ko. Hindi na tumagot si Tomas at sa kanya sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Nakakapatid sa Panginoon, ulitin ko. Ang sabi ng Panginoon, Matthew 18:20, kung saan magkakatipon ng 2 o 3, andun ako sa kanilang kalagitnaan. Hindi nawawala ang tiwala ng Diyos sa kanyang gawain. Alam ng Panginoon, kaya sinabi niya, humayo kayo, gawin yung alagad ang buong sanlibutan. Ang tiwala niya, ang church ang magbabago ng sistema ng sanlibutan. Iyon po natin ang ating mga ulo. Nag-usap ako sa isang simple kayang nag-usap. Why do we need church? Bakit kailangan natin ang church? Dahil walang school para sa pagiging ama. At walang school sa pagiging mabuting anak. At walang school para magsisi ang sangkatauhan. Dahil maliban ang isang tao ay magsisi, hindi ka maliligtas. Kaya
kahit nagtakadunong ka, graduate ka na sa lahat ng sikular na eskwelahan, kung wala kang pagpapahalaga sa church, wala kang kaligtasan. Praise the name of Jesus. Tayo natin tumayo, lahat tayo ay Kristiyano na, awitan natin ang Panginoon. Alam nyo, kung meron lang school para sa pagtuturo ng pagiging mabuting ama, siguro hindi hiwalay ang aking mga kailangan. Diba? Doon sa mga nakakarang, katulad ko yung broken family, kung mayroon lamang school sa pagiging mabuting ama, sana hindi broken family ang aking punan. Sana baka nakagraduate ako. Siguro baka dahil tuluyan na sila yung isa ko. Pero hindi. Kasi nga walang school sa pagiging ama. Kaya maraming problema, maraming wasak ang buhay, maraming broken family. Diyos isang kailan. Kaya sa oras na ito, ating munang awitan ang ating Panginoon. Dalangin natin na maunawaan ito ng mga ama ng tahanan. At kung magagawa niyo, turo sa mga asawa niyo panuguli, please lang, sweetheart, panuguli niyo. Habang iniibig ang awit nito, mag-uusap ako sa nasa online. Hindi mo ba nakikilala ang ating Panginoong Jesus? Maaaring nagpapakati ang talino pa sa simula ng bagay. Pero ang sabi ng Panginoon, ang mga bagay na ibinibigay ko sa inyo hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Yan ang sabi ng ating teksto ng ating pinag-aralan. Tandaan natin. Yan. Maaaring nanonood ka. Maaaring tingin mo sa sarili mo, napakatalino mo. Pero kumusta ang buhay mo? Meron ka ba masasabi, magandang pamumuhay, maayos na pamumuhay? Kung naunawaan mo at inilos ka ng pangangalan na ito, naunawaan mo, kailangan mo ng karunungan. Karunungan na tinaglay ng Panginoon. Karunungan, pagbibigay lugod sa Diyos, at sa pagbibigay lugod sa tao. Iyan, tatlong iyan, ang sinabing lumago si Jesus. Sa tatlong iyan, sa karunungan, sa pagbibigay lugod sa Diyos, at sa pagbibigay lugod sa kapwa. Yan ang dapat na karunungan na tinataglay ng tao. Hindi ang karunungan ibinibigay ng sanlibutan. Kaya kung hindi mo pa yan, nararanasan sa buhay mo, kailangan mo maligtas. Kailangan mo si Jesus. Kaya sa oras na ito, mananalangin ako ng panalangin ng pagtanggap. Kung ikaw yan, ulitin mo ang katagang ito. Ituloy mo ito iyong sariling panalangin. Panginoon, inaamin ko po na ako'y nagkasala. Ang karunungan ay hindi sapat upang makilala kita ng lubos. Inaamin ko, marami akong pagkakamali. Wala ng aking kagapatan at magkaisip hanggang sa kasalukuyan, hindi pa kita nakikilala. Pero sa oras na ito, inaamin ko po, kailangan ko po.
ang iyong presensya, ang karunungan mula sa iyo. Kaya sa oras na ito, nagkasya ako bilang natanggapin ka bilang aking Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. At dahil dito binubuksan ko ang aking puso, inaanyaya kitang pumasok, pagarihan mo ang buhay ko, ang pinakasentro ng aking buhay. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa muling pagbabalik mo, makasama mo ako doon sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa pagpapatawad mo. Tulungan mo po ako, maunawaan ko ang lahat ng iyong kalooban. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Patuloy ko po ang panawagan. Nanawagan ako sa bawat isa na kung kinausap ka ng ating Panginoon. Kung ipinaunawa sa iyo ng Panginoon, kailangan natin ng karunungan. Karunungan hindi binibigay ng sanlibutan. Kailangan natin ng pagbibigay lubod, lumako sa pagbibigay lubod sa Diyos. At sa pagbibigay lubod sa ating kapwa. Walang saysay ang ating buhay kung hindi natin maunawaan ang kahalagahan ng church sa kakukuha ng karunungan na pinag-uusapan natin. Kung ikaw yan, bukas ang altar, pwede tayo lumapit sa Panginoon. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Lord of God, salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong biyaya. Thank you, Jesus. Thank you, Lord of God. Tulungan mo po, Panginoon, ang nakaluwa mo. Lalong mabagay, tayo ipangusap, Panginoon, ang usap. Lord, ang inananggahanan na ito. Gusto mo ng karunungan at kalaman. Gusto mo ng karunungan sa pagbibigay, halimbawa sa kanyang anak. Lord, mangusap ka sa buhay. Pagpanalan mo siya. Ilagay mo siya sa tapat niyang kalagyan ng ilang Diyos. Yes, Lord, O God, in Jesus. God, maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Pagpalain mo ang iyong anak na bilang Diyos na usap ka sa buhay. I-bless mo po siya, pagpalain, alawakin mo ang kanyang pagkakilala sa iyo. Lord, abutin mo ang iyong anak. Mag-usap ka sa buhay niya. Yes, Lord, O God. Patuloy mo siyang pagpalain, palawakin ang dami ng buhay niya. Gustusin mo siya ng karunungan. Alaman na nagmumula sa iyo. Lord, pagpalain mo ang iyong anak. Dahil mag-usap ka. Patuloy mo siyang iuwin. Patuloy mo siyang sangkapan ng karunungan na nagmumula sa iyo. Dahil pagpalain mo mga kabataan ito, mag-usap ka sa kanilang buhay. Lord, huwag na rin-bless mo ang kabataan mo. God, ang inanang tahanan, hinihingi mo mag-usap ka sa buhay mo. Ipagkita mo sa kanya kahalagahan ng gawain mo ng iyong salita. Lord, mag-usap ka sa mga kabataan ito. Yes, O God, i-bless mo ang iyong anak. Yes, O God, pagpalain mo sa palagkin ng pagkakilala sa iyo. Yes, O God, in the name of Jesus. Hallelujah. Lord, O God, in the name of Jesus. God, salamat po, Panginoon, pagpalain mo ang iyong anak. Mag-usap ka sa buhay. Iba yung kalakasan nila. O patuloy mo po sa media ng iba yung kalakasan. Pagtitiwala sa iyo. O God, sa kapakanan ng kanyang anak na ilang Diyos. Yes, Lord of God, i-bless mo Panginoon ang kanyang buhay. Pagpalain mo mga ina ng tahanan na ito. God, patuloy mo buksan ang puso't isipan ng kanyang asawa, makakilala sa iyo ng lubusan, O God. Ito ang aking dalangin, O God, pagpalain mo ang kabataang ito, yes, O God, in the name of Jesus. Yes, Lord, O God. Dahil namin ito kayo, awit dalangin ng Panginoon. Ito'y laging makako, bawat umaga, ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kung sa ngalan mo kami magsama-sama,
Lalu'y magpapalati ang bawat buhay namin. Ang bawat buhay namin. Pag-ibig ng Diyos, pag-ibig ng Diyos ay hindi magmamahalin. Biyaya niya ay hindi magwawakas. At ito'y laging ako, bawat umaga. Yes, amen. Dakila sa lahat. Yes, amen. Praise the name of Jesus. Ang yes, oh God, amen. May isa pa pag-iing natin, pasalamatan natin. Yes, hallelujah, glory, Praise glory. in the name of Yes, Jesus. Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Salamat po Yes, Panginoon. Salamat sa iyong biyaya, O Diyos, na may limang ng langit at ng lupa. God, marami pong salamat sa iyong kabutihan. Ang mga bagay na hindi ko kaya rin mangusap, ikaw ang mangusap sa iyong mga anak. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, O God. O sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. So, dismiss na po tayo. Pagpalain kayo ng ating Panginoong Jesus. Minsan sa awin na natin ang Panginoon ay deliver. Praise the Lord.